Hello everyone! Today po ay mag-update po tayo dito. Dito po sa ating papasok na 6 months old na lakatan. Compare po natin ito mamaya dito sa ating 10 months old na lakatan na nagbubunga na. Lilibot ko kayo mamaya. Ito na po yung talaga yung itsura ng ating papasok na, well, in fact 2 days from now 6 months old na itong ating second plantation area dito na lakatan. Konti lang po ito. Ito ay nasa mga 100 kapuno lang. At saka yung ating third expansion dyan sa ilalim ay mga 100 kapuno na rin. Ito po itsura pag pumasok na po siya ng 6 months old. May nakikita na tayo ditong mga pruweba, mga ka-agri, mga kalakatan na may isang buwan pa pwedeng lumabas yung bunga dahil sa sobrang pagmamadaling lumaki ng puno. Sabi natin, minsan lang yan nangyayari na pumasok ng 7 months ay may nagbubunga pa isa-isa, dalawa lang yan. Kasi commonly po sa ating lakatan nagbubunga po sila 8, 9, 10 months. Doon po talaga sila nagbubunga ng halos sabay-sabay. Pero ito pong area natin, napapasok lang ng 6 months po. Kung makikita po ninyo, parang ayaw mo nang umalis po talaga dito. Yun po yung itsura. So itong ating lakatan plantation ay parang nagiging hangout place na rin natin. Kasi pag wala tayong ginagawa dito sa farm, o kung may ginagawa man, palagi na lang tayo dito. Kasi pag nakita mong ganito nakaganda ang iyong mga tanim, mga ka-agri, parang ayaw mo nang umalis dito, parang wala ka nang ibang iniisip na ito ng aking tanim. Pag magbubunga po ito, after some time, nako, pera na, nako. Sa ganito pa naman na itsura ng lakatan, parang hindi ka magsisisi talaga, mga ka-agri. Lalong lalo na po ngayon, pag mag-update po tayo ng pricing, yun po, ay nako, walang kamatayan na yung pricing ng lakatan dito sa amin. 60-65 pag mga Primera po, 65 pag maliliit hanggang Segunda, 60 to 63, ganun po yung presyoan dito sa amin, mga ka-agri. Kaya nang nag-share tayo nung unang harvest natin, yun ay 14 kilos lang, kahit na kulang-kulang ng 2 linggo bago ma-harvest. Dahil walang-wala na, in-harvest natin yun, that was only 14 kilos mga langga. Nabili po sa atin ng 65 pesos at per kilo. 910 po yung benta natin doon. So may nakaabang doon 3 puno, maybe 1 week, 2 weeks from now pwede na yon. So medyo may medyo may advantage na tayo pag nag-uumpisa na talagang magkakaroon tayo ng medyo marami-raming harvest at continuous na, mga ka-agri. So yun po, ito yung itsura talaga. Oh, ganda talaga. Parang ayaw ko nang umalis dito. Dito lang ako nakaupo sa ilalim Parang ayaw ko nang umalis habang nag-iistorya lang tayo dito. Ito yung tinitingnan ko. Baka next month magbubunga. Ito sobrang taas po na niya. Sobrang taas. Mas mataas pa po siya sa mga nagbubunga diyan sa una nating tinanim na 10 months old. Kaya nga, sabi natin, yung saging, pag early lumaki or early gumanda yung paglaki niya, dahil sa, tingnan nyo naman, puro lang yan, yan dyan sa ilalim. Puro lang dyan animal goat manure, kahit na may bitak yan dito. Pero umulan kasi ng medyo maganda previous days, kaya hataw sila, ganyan po. Yung kanyang mga dahon dito, ganyan po makikita ninyo. Parang, nako, kahit na may mga damo-damo na sa ilalim, okay lang. Itong mga ganito na lang kanipis na damo, kahit nga pabayaan mo na lang, mga ka-agri hindi na ito makapagpaminsala talaga sa sagingan. Kasi nga, na talagang, dahil sarado na halos yung kanupi ng dahon sa itaas, hindi na sado maka sa sikat ng araw. Yan na po itsura. May mga vines pa dito sa ilalim Ito, mabilis lang ito kasing makuha. Kasi vines lang ito. Sa totoo lang po, hindi naman ito talagang isang puno, 2 puno lang ito. Kasi dahil yun po, bilis lang malinis. Yan lang po. Dahil mahaba na yung vines. Kala mo ba, naku, napapalibutan na. Isang bunot lang dito ayos na yan Nabunot mo lang yung mga main na puno, wala na yan. Yun lang po.
Minsan parang ayaw ko pang bunutin kasi nga sabi ko pwede pa rin cover crop. Pero kasi ka po May na tayo ngayon, malapit na tayong papasok ng rainy season. Kaya pwedeng pag-uumpisa na naman itong bunot-bunutin. Ito yung pinagtataka ng mga kaibigan natin. Bakit daw sobrang malinis yung ating tawag, taniman ng saging. Hindi naman po ganun kalinis. Yan po, pag nakuha mo na lang kasi biglang luminis yan. Gaya yan kanina, wala na. Nabunot na yan. So, pag nandito ka, kahit na ganito na lang yung trabaho mo, pabanjing-banjing, hindi gaya noong bagong tanim po ito, pag ganitong oras, hindi mo nakakayanin dito, 9 o'clock in the morning. Kasi, ubos mo na yung lahat na sakit ng sikat ng araw. Pero sa ngayon po, hindi Sinisikatan tayo ng sa araw, wala. Baliwala lang kasi nga, may payong na tayo na dahon ng saging. Matataas na yung saging. So, kahit magdadamo ko dito, tatrabaho ko dito, wala, ano lang, paisi-isi na lang. Kasi less na yung mga damo, hindi pa mainit. So, syempre, yung ginagawa mo dito, i-enjoy mo na lang habang nakatingin ka sa yung mga tanim na maganda yung tubo. Hayaan mo na yan. Yan po, tingnan nyo po. Kulang na sa damo. Yung mga ganito, mabunot mo lang, ayos na. Kasi mabilis ang malinis. Hindi na sila talaga makakapaglanghap ng mga gandang ng araw, sikat ng araw. Kasi nga, ganyan yung kapal yung dahon sa aso. At 2 by 2 meters, ganyan na po kakapal yung dahon. Grabe. Yung nakikita kasi natin sa iba ng mga naglalakatan, pag ganito po kasi, ganito katangkad na po yung saging. Halos mula dito, wala na yung dahon kinakat. Pero pag more on organic po, tingnan nyo po. More than 1 foot lang mula sa lupa yan. Dahon niya hanggang taas, puro dahon. Ito po, mga 2 feet lang po ito, mula dito sa ilalim. Pero yung dahon, puro dahon hanggang doon ang tangkad, puro dahon. Pero pag gumamit po tayo dito ng puro na chemical fertilizer, nako. Siguro noon pa, nilamutak na ng sigatoka ito talaga. Pag umulan ng malakas kasi biglang dadami yung ganito. Dadami yan, yan po, dadami yan. Pero ito, konti lang talaga. Yun po yung advantage ng organic sa inorganic. So, ito na po yung itsura ng ating papasok ng 6 months old. Punta naman tayo dito sa ating 4 months old sa kabila. Nang makita ninyo diferensya, ito po. Maliit siya konti. Kasi nga, 2 months younger po ito doon. Yan po, may mga tatangka na rin. Pero hindi pa po gaano kalaki gaya nung dyan sa ating 6 months old. Kasi ito ano pa lang ito, mag 4 months old pa lang po ito. Pero may matatangkad na kahit na 4 months old pa lang. Yan po, 4 months old, papasok ng 5 months ito. Ito po yung itsura. So pagbalik tayo dun sa 10 months old natin, napapasok na rin ng 11 months. Malapit na rin mag 11 months na nagbubunga na dyan talaga. Na nakapag-harvest tayo ng isang puno dahil 7 months old pa lang yun noon, nagbunga na siya. Makita nyo diferensya yan po. Tangkado, grabe ka tangkado. Taas talaga. Mas mataas po actually itong second expansion natin. Compare po dito sa una nating tinanim na mga nagbubunga na. Mas vigorous po itong paglaki nila. Compare po dito. So siyempre po ito ay nasa malapit ng harvest season dito. Siyempre maraming nang naka-plastic. Dahil sa maganda yung paglabas ng ulan, palabas na yung mga puso. Ayan. So siyempre yan itsura dito. Kasi pag bunga na kasi yung makikita natin mga ka-agri, iba yung feeling Iba talaga siya feeling pag talagang bunga na. At yun, hindi magtatagal, mag-harvest ka na. Ganyan talaga. Ito po yung una nating na-harvest. So tayo ay masaya, nakikipag-update sa inyo palagi nitong ating sagingan. Ito po yung papasok na ng 11 months, pero hindi pa po siya 11 months. More than 1 week pa bago mag 11 months. Yun yung pinanggalingan natin kanina, yung papasok ng
6 months na talaga, days from now. Ito yung magiging next na harvest natin, oh, next week, oh. Next week yan. Ganyan siya kaganda. Pagkatapos yung presyo, nako, yung tansya sana natin maabot yung average na 15 kilos per puno. Yun yung tansya natin. Pero dati yung na 14 lang yun. Pero yung ini-aim natin, dahil masyado tayong nagmamadali noon, ini-aim natin na magkapag-average lahat. Yung iba kung abutin ng 18, 19, yung iba 13, 14, 12. Yung kunin natin yung pinaka-average na makapag 15 kilos per puno. Para po malapit-lapit sa 1,000 bawat puno. Pag nag 16 kilos po kasi, 1,040 na yun. Pag ganun lahat, sikapin natin na mapaganon. Pero dito sa unang tinanim natin, hindi po natin maabot ng ganun kasi nga po, mas stunted po ito. Na-stress po ito masyado itong unang tinanim natin. Compare dyan po sa ilalim, dyan tayo makakapagkuha someday, one of these days ng mga magagandang bunga talaga, mga ka-agri. Pero itong lalapitan nating puno, ipakita natin sa inyo, mga ganito po. Pag ganito pa lang itsura niya, makita natin na ganyan na butas na ng plastic natin. Pag ito po ay mag-mature, sa tingin ko aabutin ito ng mga 18 kilos pag ito ay na-mature. Masyadong maliliit pa nga yung bunga niyan, pero ang hahaba ng kanyang fingers, yung kanyang bunga. Pag ganyan yung itsura na mahaba yung fingers at saka mabigyan mo ng tamang potassium yan, nako, at kumpleto sa tubig. Gaya rin po nito, nako, 16, nako, wala yan. Abutin siguro ito ng mga 18 kilos. Pero compare po doon sa unang nating tinanim dati na puro chemical fertilizers, umaabot po tayo ng 24, 25 kilos bawat buwig. Ganun po kabigat dati. Kasi sobrang lalaki noon kasi nga more on inorganic fertilizer noon. Pero ito kasi ngayon more on organic tayo approach, kaya yan lang po kasi ang makakaya. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Nag-update po tayo dyan sa mga matatangkad nating papasok na ng 6 months old na sagingan natin. Oh. Ganyan siya sa kakatangkad. Grabe, ang ganda talaga. Babush! Agritech here!